Inilatag ni Mexico Pampanga Mayor Rodin Gonzales ang mga dokumentong hawak ng lokal na pamahalaan kaugnay ng operasyon ng nireid ng di umano'y iligal na pagawaan ng sigarilyo sa Barangay Panipuan. Simula pa noong 2008 ay taon-taon umano itong kumukuha ng business permit. Mula sa pangalang Sangel Steel Philippines ay pinalitan ito ng Samyang Global Corporation. Ito umano ay pag-aari ng 3 Pilipino at 2 Korean nationals. Ngunit ang nakarehistrong nature ng business, hindi raw tobacco manufacturing. Previously registered as Sangil Steel Philippines. Diba tayo tama kakabit kini? The company's line of business is wholesale, including importation of products. So, makaregister, not registered as a tobacco manufacturer. Ipinakita rin ng alkalde ang mga larawan ng inspeksyon ng Bureau of Fire Protection at ng LGU noong Nobyembre ng nakaraang taon kung saan wala umanong anumang gamit sa paggawa ng sigarilyo. Matatandaan na nauna ng sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na personal na binisita ang warehouse na sa kanilang intelligence report ay 2 linggo pa lamang nag-ooperate ang nasabing pabrika. Totoo naman 2 weeks siya pa kan base king kay already detang kiraling inspection last November. Last November ayan no clear, di ba? Ala. Same warehouse, Mayor. Same lugar. Ala. Di ba? Saka ninong mag-expect ating activities ka rin, makakabit yun kaya police. Yes. Pinanindigan ng alkalde na regular na nag-iinspeksyon ang lokal na pamahalaan sa mga business establishment sa bayan. Katunayan ay personal pa siyang sumama sa inspection nitong Lunes, February 9 kung saan tinungo rin ang nireid na pagawaan. Regular na naman namin ginagawa yan. Actually, nag-inspect kami nag-start kami. Kasama yung Kapitolyo sa pang-inspection. Nag-start kami noong November pa. Lalo na pag paparating na yung bagong taon, di ba, kailangan bago magbayad yung mga business permit, kailangan ma-check muna yung kung ano yung mga negosyo nila. So December, dahil napakaraming activities, napakaraming busy yung mga tao, so nag-stop kami. Magre-resume talaga dapat kami itong January, pero napakarami pa rin ginagawa, kaya hindi kami kagad nakapag-inspection. Sa kabila nito, aminado siya na hindi kaya ng LGU ang 24 oras na pagmomonitor sa mga ito. Hiningi niya ang buong suporta ng mga barangay officials at ng mga residente. Lagi ko naman sinasabi mula nung maupo ako, maging alerto sila na hindi lang yung pag nagpunta yung isang negosyante o bumili ng lupa, wag lang kailangan malaman nila kung ano ang itatayong negosyo, kung sino ba itong mga taong to. Binibigyan ko sila ng karapatan para malaman yung lahat. Kailangan silang mag-participate. Hindi kaya na hindi kaya ng munisipyo lahat ng ganito. Pwede po sila pumunta dito sa munisipyo o kaya sa ating mga kapulisan para i-report kung ano man may nangyayaring hindi maganda sa kanilang barangay. Bukas raw ang alkalde at handa ang mga dokumento ng munisipyo sakaling magkaroon ng investigasyon sa lokal na pamahalaan. Bukas ang lokal na pamahalaan ng Mexico pagdating sa investigasyon. Actually, nandyan lahat yung mga dokumento at nagpe-prepare kami kung sakali man pagdating ng araw na magkaroon ng investigasyon dyan. Walang puwang sa akin ng illegal dito. Samantala sa isinagawang raid noong January 28, aabot umano sa 400 million pesos na halaga ng sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad. Ang nasabing pabrika ay kaya umanong gumawa ng 150 million pesos halaga ng sigarilyo araw-araw o 4.5 billion piso kada buwan. 6 na Chinese nationals naman ang nasa kote habang 65 ang mga Filipino workers na na-rescue. Ako si Jana Lumbang Parungaw para sa Balitang Balita.